Pagdiriwang ang grasya sa kalinaw sa tibuok kalibutan, labinariya sulod sa atong pagsitag sa pamilya. Ingon man sa atong mga luhon sa Ginoo ang grasya sa kaayuhan sa tanan atong igsuong ng masakiton, ilabihan, chinchin, integren, mga kamarihan, o usang pangayunan doon sa Ginoo ang grasya sa kaluwasan sa tanang mga kalag sa purgatorio, ilabi na ngayon kanina ang atong mga mahal sa Ginoo. Mga igsuon na may kumitang kakos o gabrihan na sa ulo, diinig santos na misa, ginulsulan na nato ang tanan nato na himo ka mga sala, batok sa Diyos kung sa atong isikatao. Kitang tanan, dagang isa na sa Diyos na makakahong sa tanan, o kaninyong mga igsuon, kaya nakalapas ako na pumilapon, sa una-una sa ulong sa buhay, o sa wala pa buhay na kinahanglan na buhaton, kaya akong sana, akong sana. Busa na nabuyo ako kang Santa Maria, kanunay-ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo na atong Diyos. Kaluyan na sa Diyos na makakahong sa tanan, o pasayuon sa atong mga sala. Datuon na niya kita, nadto sa kinabuhi ka. Kadloy kami, Ginoo, kay kanimo ipakita ang imong Himaya sa Diyos, dito sa langit. O kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos ng itong hari, Diyos sa mahal makagagap sa tanan. Nakasimba kami kanimo, nagapasalamat ka
Mag-angko kita. O Diyos na miabdi ka namo sa atianan sa langit, pinaagi sa panimaya sa imong Kristo o sa paglamdam sa Espiritu Santo, itugyan nga muyong kami nga sa pag-ambit namo sa dako kayong gasa ang among ugma malumagan o mulabi o kalingon ang among pagtuo. Kini ang imangayo pinagi sa Panginoon Jesucristo imong anak, nga muyong hariwan kanimo o sa Espiritu Santo, Diyos na usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagay ko ng tanan ng mamatigil sa mga pagbasa sa mga pulis. Inuto gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala malugay si Hari Agripa o si Bernice dirinis gabon sa Cesarea aron pagyuko kang Festo. Human sa pipilang kaadlaw nito, ang hari ni Suwitla ni Festo mahitungod sa kaso ni Pablo. Si Festo mayon, ani ay priso dinhi nga wala buhiin ni Felix, o sa akong pag-adto sa Jerusalem, ang mga kadagkuan sa mga pari o ang mga Hudyo, mipasakag sumbong batok kaniya, o gihangyo ako nila nga silutan ko siya. Apang isultihan ko sila nga dili batasan sa mga Romano ang pagsilot sa usa ka sinumbong kung wala pa siya makaatubang sa nag-iha kaniya o wala siya kahatagin higayon sa pagtubag sa mga sumbong batok kaniya. Busa sa ilang pagabot dinhi, wala ako maglangad. Pagkasunod adlaw, ipaatubang ko sa hukmanan ang sinumbong. Apan, sa pagsulti na sa mga nag-iha kaniya, wala sila magpasakag bisan unsang sumbong nga ako ipaabot gikan kanila. Naglalis na Panginoon sila bahin sa ilang relihiyon o mahitungod sa usa ka tawo nga patay na naginganlag Jesus nga nabathaw kuno matod ni Pablo. Ug tungod kay wala ako mahibalo kung unsay akong buhaton ni ining kasuha, ipangumana ko si Pablo kung buot ba siya moadto sa Jerusalem aron adto siya Musaya. Apan giapilan si Pablo ug mihangyo nga ipadayon lang ang pagbilanggo kaniya o nga ang emperador maoy mahumon sa iyang kaso. Busa nagsugo ako nga prisuhon lang gihapon siya hangtod ikapadala ko siya ngadto sa emperador. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Daghang ginukalan ko, tibok kaugalingon. Daghang iyang balaan ngalan. Daghang inukalan ko, o ilang kanimpim sa kaniyang mga kayuhan. Ang Ginoo
iyang trono dito sa langit. Ang ginunang sa iyang trono dito sa langit. Ug ang iyang hinarian nagahari sa tanan. Jai kang Ginoo, kamong tanan iyang mga anghel. Kamong kamatahan diha sa kusog na nagtuman sa iyang mga sugo. Ang Ginoo nangabutang sa iyang trono dito sa langit. Alleluia, alleluia, alleluia. Awitan ka ang Ginoong Jesus, awit sa magpagdahagin. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaga ninyo. Maanaw sa panimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumalang San Juan. Himayawan ikaw, O Ginoo. Human sila makakaon niingon si Jesus kang Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa iyong paghigugma sa uban? Siya mitubang, Oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, at di man na ang akong mga nating karnero. Unya mingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubang pag-usap, Oo Ginoo, nasayod ka, gihigugma ko ikaw. Si Jesus mitubang kaniya, at di man na ang akong mga karnero. Unya sa ikatulog ngayon, si Jesus mingon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubok, tungod kay ipangutana man siya ni Jesus sa makatulog kung siya gihigugma ba niya. O si Pedro mingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, at di man na ang akong mga karnero. Sultihan mo ikaw, sa batanon ka pa, ikaw ra ang nagpako sa imong kaugalingon, o nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan ini katigulang na nimo, iduba mo ang imong mga kamot, o lagi na ang magpakos kanimo, o dadmon ka sa lapid nga dili mo gusto
Sa pagsulti niya niini, ipasabot ni Jesus kung unsa nga paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya ingon si Jesus kaniya, sunod kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Namati ka mo sa unang pagbasa? O namati ka? Magsama ito'y istorya ano? Ala, mga tiguang na naitanan, may mga naman kalimot manasa. Istorya kabahin sa pagtara ni Pablo. Ya, sa mga istorya ng isuon, usa lang ako ang nakita na angay na itong katunon. Kung sa man na itong ingon ni Festo, no? Kay gusto man na pasilutan sa mga pagulo, sa mga Hudiyo, sa mga pahari, itong mga kalagpuan sa mga Hudiyo, pasilutan ni Festo, si Pablo. Pero sa isulti ni Pablo, dili batasan sa mga Romanon ang pagsilot sa usa ka tawo na dili pagaling siya makaatubang sa nagkiha. Meaning, naay itawag due process. Dili pwede nga kung okay naay isulti, tuo ng kalisok, kunyan, hukman mo dayon, pinasilang sa usa ka site ang usa ka tao. So, kinahanglan niya na ang pag-atubang sa duha ka abig ang sinumbong o ang nagsumbong. So, nindot na isuon ang mga Romanon kay naa sila nagkaroon due process of law. Timbang-timbang mo na kung kinsay nagtunan sa tinuon. No? Kaya kini nga kapag kung ano sa atong atensyon kay sa atong panahon karon, grabe ang mga tao sa atong panahon karon. Wa man kita mag-eskwela o abogasiya, pero nangahimo na mga huwis. Gusto kayo muhusgan, muhukom, mamundo na siya, taputan na siya. No? Grabe ang mga tao karon, makadungog lang ang istorya na, amo pa mamundo na siya. Intahan mo ang hukom na himuon, pabor alang sa tao, ibig tingnan na, bitaw ka na, bitaw siya, kinamutan na. Kana bitaw siya, kinaman ang tao, may taong nga hukom ang ihata, dili na ba? Ang umusin, abdi kaaso ang tao ng hukom na siya daputan. Nga naman kayo, ang ating mata, kusog kayo tanaw sa upan. Kusog kayo ang ating tanaw sa sayo sa ubang tao. Pero pagtana sa iyang sayo, di ka makakita. Ang makita niya sa kabulingon ang mga indon, pero ang mga bati niya na niya, di niya hitan. Pero ganito sa iyang isikataw, di niya makita ang mga linggo sa isikataw. Ang mga bati rakol. Maubitaw na ay isulti ang atong Ginoo, ayaw ka mong paghukom, aron dili ka mong paghukuman. Diba? So, hinawag ang isuon nun, na before ka maghukom sa kinabuhi sa uban, tanaw sa nato ang atong kaugalingon. Okay, minugtong ko ang atong Ginoo bitaw,
nga no, magkuki magkaukuha sa puling sa imong sigataw na may truso sa imong mata. Meaning ba, abdi ka mo tanaw-tanaw sa mga inagmay sa job sa imong isigataw, kurang imo ganda nagkuha, wag yun di mo makita, aron magkuha, di mo na. So muna, karon itutuan ka ng tawag mo due process of law. Na before ka magkuko, magaling sa kinabuhi sa uban na tuki apat anso, aron dili ka masayo. Mao na gitudlo sa mga Romanon na dili batasa nila ang pagsilot sa usa ka tawo kung pa maatubang o makasulti kabahin siyang kaugalingon. So, inaon na makakatapon na hindi maagi sa mga Romanon nga tama ang itawag ng due process of law sa usa ka tawo. Dili sa Ebanghelyo ni San Juan, no? Aling isugna sa atong Ginoong Jesus, si San Pedro ang pangulo sa mga apostoles, no? Kung ihigugma ni Pedro si Jesus, makapila ko, makatulong. Nanong di man dito si Jesus o kausalang pagkakutana, Simon, ihigugma mo ba ako? Kaya ang tubag ni Pedro, oo, Ginoo, nasabi ka na ihigugma ko ikaw. Ano mag sigihan pa man nga ika, paabuton pa man katulong sa may rasunan. Kabalo mo wala. Uy. Ha? Ansa? May suon, nga nga, miapon pa doon sa ikatulong gayon ang papagputanan ni Jesus kung siyang hinugmama ni Pedro. Tungod kay gusto si Jesus nga iyang papawikon si Pedro kang Jesus. Makapila gilimon ni Pedro si Jesus. Di ba makatulog? Kung gisakitan si Pedro nga gipangutanan siya ni Jesus, makatulog kung gihigugma pa niya si Jesus. Isakitan na siya nga ipangutanan sa makatulog. Unsa nagaha ang diha ni Jesus antong makatulog niya ilimon si Jesus. Ang isakitan pag siya ito lagi pangutanan, igugma, katulog ibalik. Naglahi na galing ang ang ibati. Sani naghahapi atong panahon na si Jesus, gitaran na dito na sa palasyo, sa gobernador, unya si Pedro, ibangutana, makatulog nga, di ba kauban? Ilimon ni Pedro si Jesus sa makatulog. Sakit tayo. Mga karon ni ipapangutana ni Jesus kung hinihumama, iyang ipapawi si Pedro. Mga katulog po niya pangutana kung hinihuma ba ni Pedro si Jesus. Unya na sugo ni Jesus ngadto sa iyang ipili na unang ulit ni Jesus sa pagkapangulo sa iyang simbahan tinukod si San Pedro ang pag-atiman. Una, ang iyang mga nating karnero. Unsa maning nating karnero? Kinsa maning sa iyang simbahan. Kadtong mga kagmay, kadtong mga maluyahon. Di ba ang nating nga na di man pareho kalikon sa mga dagko. So una yun nga buhat sa pangulo sa simbahan, magtanaw o pag-atiman sa mga maluyahon na mga membro sa simbahan. Kadtong itaw mga duoy na mga membro sa simbahan. Usa pa ang mga
lingkod. So, mauna ang gihimo ni San Pedro, ang unang Santo Papa, diha sa simbahan, nagituko ni Kristo ang simbahan Katoliko. Naa ang pag-atima, naa ang pag-akuma kanila, tungod kay sugo kini sa nagtuko sa simbahan ng sa Kristo na kinahanglang pagka-atimanon. Nakasabot mo mo ang pag-iingon nga, Simon, sa bata ka pa, ikaw lang magpapos sa iyong kabalingon o makaadto ka sa labing na iyong adtuan, gusto mo iyong adtuan, na paninigating ulang na rin mo, idupang na ang iyong mga kamutulangin na ang magpapos, o dalon ka sa labing na dili mo gusto adtuan. Kung sa ipasabot namin ni Jesus, ang kamatayon ni San Pedro aron paghimaya sa Diyos. Sa mapaagi namatay si Pedro. Sa ibang mana? Uy, wala. Si Pedro namatay, crucifixion niya ako. Ilansang sa krus. Pero, dili sama kang Jesus. Siya mismo mo i-request nga ayaw mo ilansang sama sa katunaan na paglansang sama ni Jesus. Siya ilansang sa krus at tinuwan. Tungkol kay para niya dili siya tapos matayan na mamatay sama sa kamatayan ni Jesus. Pero sama na naghanap po siya sa kabalingon aron himayamon ang Diyos. So, kini si San Pedro, nagtudlog ka nato, no? Nagtudlog ka nato na kinahanglan ka ng sakripisyo tungkol alam ng Kristo. E dili yun makapaton kaluwasan ng tao kung dili siya uami sa daghang mga kalisdanan magsulay sa kinabuhi. At tubangon dyan siya. Dili pwede nga daganan kayo. Kung sa kiingon ni Jesus sa katapusan, para kang si Pedro, ito siya, sunod ka na ko. Ang tanan nga mahimong tinunan ni Kristo, musunod dyan niya. Dili kay ulihis or muuna baka, meaning dili na si Kristo ang maoy kontari ang iyan niya sa kinabuhi. Kinahanglan sundon, mga unsay ibuhan ni Kristo, atong po pag-amuhan. Kung kiatubang ni Jesus ang mga kalisdanan, atubangon po natin. Kung dito sa krus namatay si Jesus, kinahanglan po dito sa pagpakamatay. No? Aron na kung asa si Kristo, makapupanikutan niya. So, mauna, alikamutan na ito sa pagpakapinutan ni Kristo na musubay ka sa puntong dalan na maghatod ka natin sa itong kaluwasan. Si Kristo ang Ginoo. Atong ibadahin sa ito sa pisa, atong awin ng awin sa paghalan sa mga pisa. Kining
grasya, bunga sa among pangaliya, ihatag na kanamo o langit ng amahan. Ang parang sa pagkabasa sa mga tao at kung hindi na kailangan sa kinabuhi, alam ka na. Daigon ang Diyos hangtod sa kangturan. Dahil ang Ginoo Diyos sa talang kalibutan, kay Ijasim kami itago ng tawad na pag-awianan kanimo, ang Ginoo mo siya naglabas sa mga tao, kini na ilinong na Espiritu, anong alam ka na. Daigon ang Diyos hangtod sa kangturan.